Maaga nga pala kaming nagising para maaga na rin kami makapagluto ng aming breakfast. Paglabas ko nga ng kwarto ng tinulugan namin ay dumiretso agad ako dun sa likuran. Para na rin makapag-prepare ako ng aming kakainin na breakfast. Yung kusina nga nitong bahay na ito ay nandito lang sa may bandang likuran. At malapit lang dito sa tabing dagat na ito. Kapag bumaba ka dun malapit sa may gate sa may likuran ay ito na agad ang bubungad sa iyo. Napakagandang umaga, bukod sa lahat ay napakaganda at napakakalmado din ng dagat dito. Napakasarap pumuhay sa lugar na ito dahil wala kang ang iisipin. Paglabas mo nga dito ay sariwa agad ang iyong hangin na malalanghap. Nagprepare na nga ako ng aming kakainin sa umagahan namin at pagkatapos nun ay nagbihis na rin ako dahil nga balak namin magliguan muna bago kami umalis dito ng maaga. Para na rin makapamasyal-masyal pa kami ng kaunti bago kami umuwi ng Oriental Mindoro. Utay-utay na nga nagisingan ng mga bata at eto nga si Sanji nakapagbihis na siya dito at pati na rin si Ate Jamie niya para makapagligo na rin daw sila. Napakaganda maligo dito kapag umagang umaga dahil nga hindi pa ganun katirik ang araw. Napakalinis ng tubig dito at pati na rin ang baybaying dagat dito. Hindi pa rin namin pinalampasan kapag picture dito sa lugar na ito ngayong umaga dahil nga napakababaw at napakaganda ng dagat ngayong umaga. Pagkatapos nga magliguan ng lahat ay nag-breakfast na rin kami at nang makaalis na rin kami ng maaga dito sa lugar na ito. Pagkatapos nga naming magbanlaw ay nag-prepare na rin kami ng aming mga dalahin at inilagay na ito lahat sa aming van na sasakyan. Di na rin kami nagtagal sa lugar at pumunta na nga kami dito sa Sablayan Port at nagpa-picture na rin kami dito sa I Love Sablayan. Pagkatapos niyan ay pumunta nga pala kami dito sa Presing Nature Park. Kung hindi sanay ang inyong driver ay talaga namang mahuhulog kayo dito sa bangin dito dahil nga napakatarik dito sa lugar na ito. Napakaganda ng tanawin dito at napakalalaki ng mga puno. Marami rin ang pumupunta dito at dito nga sila nagpipiknik at nagpapahinga dahil nga napakahangin dito. May mga tables na pwede ninyong upuan at pagpahingahan kung gusto ninyo ditong magpiknik. Naglakad-lakad nga pala ako malapit dun sa may zipline. Ang zipline nga pala dito ay island to island. Kung gusto mong sumakay sa zipline ay 500 pesos. At napakahaba talaga ng iyong hahayhayin dun sa zipline na yon dahil nga island to island siya dun sa maliit na island na yun ibabagsak ka talaga ng zipline na yon. At kapag dun ka na nakababa ay pwede ka nang bumalik dito sa kabilang island, nagkakahalaga lamang po ng 300 pesos at isasakay ka dun sa bangka. Pero bago pa po kayo makarating dito sa mismong island na ito, dito sa Presing Park ay magkakahalaga pa po ng 30 pesos ang inyong babayaran para sa tricycle. Kung talagang nature ang hinahanap ninyo ay dito po pwede kayo talaga dito dahil talagang nature na nature ang inyong makikita dito at napakaganda ng mga bundok dito. At dito naman sa kabilang banda ay yung pinakamalaki nilang palaruan. Meron ditong slide, may swing dito, meron ka rin makikitang mga kubo at may fountain din dito. At higit sa lahat ay meron din sila ditong grotto, kung saan ay nandun si Mama Mary. Pwede kayo mag-horseback riding sa lugar na ito dahil nga napakalawak dito. At para sa mga gusto naman sumakay sa horseback riding na yon ay nagkakahalaga po ito ng 20 pesos at 100 pesos naman kung lilibutin nyo ang lugar na ito. Pa syempre, hindi pa pahuli ang mima ninyo o maaura-aura din yan dito sa ilalim ng napakalaking puno dito at para syempre na rin mai-endorse natin ang napakaganda nating corduroy cap. Tawang-tawa nga kami ditong dalawa ni Cherise dahil nga sabi ko sa kanya mag-hello ka sa vlog ko. Napakahiyain talaga ng batang ito, hindi talaga siya sanay humarap sa camera katulad ko. Aba syempre dahil nga first time ni Sanji makasakay sa kabayo ay nahulog pa nga si Sanji dito sa unang pagsakay niya. Nagkamali kasi siya ng tapak. Hindi na sana siya sasakay sa kabayo pero pinilit pa rin siya ni Tita Peña para makonquer niya ang kanyang fear. Sanji nga pala ay may fear of heights kaya naman pag mga ganitong medyo mataas-taas na ang kanyang level na inaakyatan ay talagang natatakot na siya. Dahil first time nga ni Sanji makasakay sa kabayo kaya naman eto hindi namin pinalampas yan at sumakay na rin siya. Syempre doon lang tayo sa picture taking at hindi naman marunong mga bayo si Sanji. At heto nagpa-picture na rin ng mga batuta naming kasama para naman may souvenir din sila dito sa kabayo. Pagkatapos yan ay pumunta kami dito sa Parola Jungle at ito nga pala yung may area na merong mga crocodile at meron din po siyang mga ahas. May mga Burmese din dito na feeling ko ay nasa Manila Ocean Park kami. Sa pantaha ko nga ay yung mga ahas na nandito ay dito lang talaga yun nahuli.
Ay grabe naman po talaga kalalaki yung mga ahas. Malaki pa po sa hita ko. Dahil nga nakakita na kami ni Sanji na ganito kalalaking ahas sa Manila Ocean Park, ay eto, tamang indoors muna kami ng aming corduroy cap na talaga naman bit-bit namin ito kahit saan namin puntahan. At dahil nga po napakainit ng panahon ngayon, kaya naman palagi kami nakasombrero ng aking anak. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link. At ito ang konting pasilip sa aming mga litrato dito sa lugar at doon sa dagat kanina. Walang katumbas na kahit anumang pera ang aming mga ngiti ngayong araw na ito dahil nga napakaganda ng lugar dito. O paano ba yan? Yun lamang po ang aming kwento. Abangan ang aming part 6!